po ni Attorney Salvador Panelo ang naging pahayag ni Vice President Sara na wala ng Uniteam. At inisa-isa naman ni Attorney Salvador Panelo ang mga dahilan kung bakit nasira ang Uniteam dahil sa ambisyon ni Tambalos. Nag-unity sila. Ang problema, yun ay pansamantala lang yan. No, kasi wala silang there is no other course to take but to unite. You know why? Kasi nga, kung hindi sila nag-unite, baka isa sa mga 4 na kandidato ang lalabas. At pag lumabas yun, ay wala nang pag-asa yung mga nasa kampo ng Marcos na maging presidente rin kung sino man ang gusto sa kanila. Di ba? So talagang binuo ang unit team dahil ito po ay talagang pambubudol at ginamit talaga, malinaw po itong mga Duterte para makabalik sa Malacanang itong mga Marcos. So, Senator Amy Marcos, I don't know kung ano po yung kanyang magiging reaksyon ngayon kasi until now is tahimik pa rin po ito sa sinabi ni Vice President Sara. At pagkakalam ko, nasa Davao pa rin ito hanggang ngayon. So, they had to forge that alliance. Ngayon, nung nanalo na sila, doon na nag-umpisa. Kailangan bagong takbo na naman ng politika. Yung isa sa kanila, gustong tumakbong presidente, so sinimulan niya. Ito na nga po yung kanyang tinutukoy na gustong tumakbong presidente, alam nyo na yan. Yan po si Tambalos. Di ba? So, dahil alam niya na itong si VP Sara, talagang napakalaking tinik sa kanilang lalamunan. Kaya ngayon pa lang ay sinisimula na nila na i-demonetize, sinisimula na po nila ng iba't ibang propaganda. No. Malinaw yan, Sirain ngayon ang pundasyon ng mga Duterte. Yung mga kalyado nito, pati ng VP, binanatan nila, inumpisa nila kay GMA, tinanggal nila. Pagkatapos, binanatan nila sa confidential fund si VP Sara. And then, binanatan nila si Pastor Tibuloy. And then, SMNI, na siyang naging parang yon ang plataforma ng Duterte. Doon nagsimula yan At pagkatapos, nagkaroon pa ng mga issue na sa paningin ni Presidente Duterte, ito ay lumalabag sa kanyang mga paninindigan nung siya ay naging Pangulo ng bansa. Para yung di ba natatandaan nyo, ako ang unang naglabas ng Duterte. So, grabe kasi ang kanilang ginawa dito, mga kababayan po natin. Kaya talagang nanggigil na rin siguro itong si Vice President Sara at nagsalita na nga po. Lalong-lalo na may mga kumakalat pa na balita na galing daw sa Malacanang na umano'y maglalabas sila ng suspension kay Mayor Baste. Ang rason ay hindi natin alam, pero ang tinitingnan po nating pinakarason ay posibleng pagdeklara po ni Mayor Baste ng war on drugs diyan sa Davao City, which is ayaw na nga po itong gawin ni BBM dahil gusto niya magkaroon ng kanyang panibagong estilo sa kampanya laban sa illegal na droga, which is nakikita po natin na hindi effective. At lalo pang dumadami ngayon ang bintahan ng pulburon, lalong lumalakas po mga kababayan po natin. Yan din ang kinadidismaya ng ilang mga Pilipino dahil ang nasimula ni PRRD tila ba nabaliwala na po sa administrasyon ni PBBM. Bumababa man ang sorbi ni BP Sara pero kita pa natin na siya pa rin ang nanguna. So malakas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte sa kabila po ng kaliwat kanan na propaganda na kanilang ginagawa. Ito pa mga kababayan natin, dahil sa mga pangyayaring ito, ano ngayon ang ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy? Sinugod itong KOGC at halos 200 na po yun yung mga pulis na sumugod sa iba't ibang compound po ng KOGC. Kahit may mga paglabag, may mga batang na trauma, nasaktan, babae. Pero ano yung naging pahayag ni PBBM? Wala po. Tahimik lang ito mga kababayan po natin. Na ngayon, lalong nagagalit na naman ang sambayan ng Pilipino dahil marinaw na may paglabag. Pero bakit hindi nagsasalita po itong si PBBM? Kaya palagay ko tama lang na talagang nagsalita na itong si Vice President Sara. Pero para sa akin, dapat ay manatili pa rin na secretary ng Department of Education itong si VP Sara kasi unang-una siya pa rin ang top performing secretary ng ahensya ng gobyerno na nangunguna po. So malakas ang tiwala ng taong bayan at nakikita kung gaano ito kagaling magtrabaho bilang secretary ng Department of Education. Kaya antayin po natin kung ano magiging komento ni BBM dito
na ang sabi niya is complicated. At itong si Senator Amy Marcos, sinasabi niya na buo pa. So antayin natin kung ano yung kanilang magiging reaction dito.